So guys, Pinoy Lens here. Tamba. Ay naglalaglagan na. Dito muna kayo. Alright, back to Pinoy Lens at welcome po sa inyo. Good evening dito sa US. Magandang umaga, hapon na yata dyan sa Pilipinas. Pero syempre po, binabati ko po ang ating mga overseas family workers. Kamusta po kayo bilang mga OFW at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at dasal-dasal lang po. Alam naman natin na ang ating bansang Pilipinas ay struggling. Lalo na ngayon ay talagang habang tumatagal at habang bangag ang may hawak ng Pilipinas bilang sub-gobyerno ay baksak na baksak ang Pilipinas. Okay? Kaya OFW, ingat po kayo at dasal-dasal lang at kamusta niyo po ang ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Okay? At syempre po, welcome po sa ating dito sa ating channel ang ating mga kababayang Pilipino. Kung saan kayo po ay kamusta na. At medyo malungkot pa rin ang ating kinabukasan ng Pilipinas habang ang bangag ay siyang humahawak ng gobyerno ay wala po talaga mangyayari. Aminin na natin. At wag na po tayong denial. Dahil kitang-kita naman in actual, in physical, at sa mga social media at sa mainstream media at syempre po sa economies kung saan ang ating pong bansang Pilipinas ay napakasama at talaga kulelat po when it comes to growth. Wala hong pagbabago, walang improvement. Hindi po ito paninira. Nakikita naman natin ngayon talaga di ba? Yung iba lang kasi talagang mga loyalistang tanga ay in denial sila at iniisip na si Bangag ay isang mabuting tao. Hindi po. Kitang-kita yan. Hindi lang po ang mga DDS o ang mga SDS. Kitang-kita naman po yan kung ano talaga ang kulay ng isang drug addict ng Pilipinas sa Malacanang. Okay? Anyway, ang pag-usapan po natin ngayon ay itong si Tambaloslos. Itong si Tambaloslos ay naglaglag na o nagbigay na ng pahayag na siya po daw ay talagang hindi niya nagugustuhan ng mga nangyayari. Alam niyo, itong sinabi niyang itong kanyang reveal ay parang sinasabi niya siguro na andyan na si Saldico at nahuli na. Yun ang pagkaka-analyze ko rito, yun ang nakikita ko, na kaya siguro siya nagsalita nung time na yon ay akala niya nga, dahil nga kung matatandaan nyo, ay gumawa ng fake news si Presidente Bangag. Kung saan nahuli na raw sa Czech Republic si Saldico, kung saan alam naman natin na yun ay hindi totoo at na-confirm na nga na hindi talaga siya nahuli. At sa aking huling video ay ipinadala pa nila ang mga stupid ng DOJ, kung saan pagdating doon, wala naman sila nakita, wala naman sila nahuli, at sinasabi pa nila, ang masama pa rito ay yung mismong gobyerno pa ng Czech Republic, kung saan sinisisi pa nila. Hindi naman talaga nahuli si Saldico. Kung hindi, ay wala lang. May balita na itong si Remulyang Tanga, ay talagang sinabi na siya raw may kasalanan. Kita nyo yung mga parts? Kita nyo yung mga nangyayari ngayon sa ating bansang Pilipinas. Ginagawa niyang tanga o gago ang Pilipino. Ginagawa niyang bobo ang mga Pilipino, lalo na sa panahon ngayon ng gobyernong bangag. Akala kasi nila tayo mga Pilipino ay hindi marunong magbasa o mag-analyze man lang. Yung mga binabayaran nilang mga troll, kahit pa nakapikit ka, ay alam nila mabuti pa rin ang Marcos. Pero hindi po. But anyway, back to sa pinsan niyang gago, yung magnanakaw ng pambansang Pilipinas, ay sinabi niya na siya raw po ay yan. Kung matatandaan nyo, ay sinabi niya ay my silence has been abused and weaponized to build a narrative. What is false, twisted, and unfair. Whoa. Wala naman tayo dyan. Alam naman natin na drama-drama lang yung sinasabi ni Tamba. Siyempre, kinakailangan niya gumawa ng scene para makita nyo na maawa kayo. Para magkaroon kayo ng kawawa naman. Kasi akala nila, ang Pilipino, konting salita lang ganito, maawa ka na. Hindi po, Mr. Tamba. Hindi na ngayon ang Pilipino. Nadala na sila sa kalokohan yung mga Marcos. Kaya sana wala na kayo sa mundo. Anyway, tuloy natin. When the legal process being used against me as a political demolition job, hindi naman demolition job to Totoo naman talaga na kayo'y magnanakaw. Diba? Yun naman talaga yun. Walang demolition job to. Kayo ang nagde-demolition job kay Vice President Sara Duterte. Kaya, huwag yung karin-karin. I will have no choice but to defend myself. Anyway, wala po tayong magagawa at syempre, pinsan to ng adik at magnanakaw to. Syempre, aaminin niya na talagang siya ay pinagkakaisahan. At ito pa ang kanyang sinabi na huli niyang sabi na siya daw po ay hindi babaksak mag-isa. Dito pa lang mga parts, inamin niya na talagang meron silang ginawang pagnanakaw o kawalangyaan sa gobyerno at sa inyo, Pilipino. Bakit? Hindi ako babaksak mag-isa. Ibig sabihin, may ginawa talaga silang kalokohan. Kung talagang matalino to at kung talagang walang ginagawang katarantaduhan sa inyong Pilipino, sa atin, sasabihin niya, hindi ako papayag na ibaksak nila
Di ba? Or hindi ako papayag na babaksak na lang ako ng hindi totoo. Parang ganun eh. Pero ang nakalagay dito ay hindi ako babaksak mag-isa. Ang ibig sabihin lang nito na talaga may ginawa silang nakawan, totoo yung sabi ni Saldico at ng 18 na military, na mayroong mga maletang involved. Kita mo naman ngayon, simula naman nung nauso na yung maleta, lumalabas na kahit saan ng maleta, di ba? Lately lang, sa PGML founder, na si Mabad tutuloy. Yung isang founder ng PGML, no? Ang balita, sinet up sila. Hindi natin alam pa yon. At tayo ay naghihintay pa ng result. No? But anyway, ganyan ang Marcos family. Ganyan ang pamilyang mga Romualdez. Mga walang hiyayan. Manloloko. Idadaan nila na sila ang biktima, pero sila mismo ang nang bibiktima. Kaya dito pala booking na ang gagong tabatchoy na to eh. Dahil hindi ako babaksak mag-isa, meaning, nagnakaw din ako, nagnakaw ka rin na bangag, hindi ako babaksak mag-isa. Yan ang ibig sabihin ng sinabi ng hinayupak nito, no? Kaya stay tuned lang po, no? But anyway, panoorin po natin at bigyan natin ng usap itong videong huli na ipinakita ni Tambalaslos. Again, kaya niya po ito ginawa ay akala niya nahuli na si Saldico. So, syempre, parang, teka muna, kailangan natin gumawa ng isang ganito. In that way, ma-defend natin kunyari ang sarili natin. At kung matatandaan nyo, nagalit yan kay Remulla, yung zombie ombudsman na tuta o aso ni Bangag na hindi siya pinayagan mag-travel. Ewan ko, baka tatakas na yun, di ba? Sabihin niya, kung si Saldico nakatakas, ako rin tatakas. Di ba? Yun lang yun eh. Hindi siya pinayagan. So, siguro nagalit siya, parang bubukin ko na kayo. Yun ang sinasabi niya rito. But anyway, panoorin natin. Magandang araw sa inyong lahat. For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. I did so because I believed that if I cooperated fully, submitted myself to the proper authorities, and answered every question asked of me, the truth would eventually speak for itself. But there comes a point when silence is no longer prudence. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. So let me be clear. I will not keep quiet anymore. I will face this head on, and I will speak with facts because the truth deserves to be heard. Today, I'm taking this opportunity to speak directly to the Filipino people. From the start of this controversy, I've been cooperative. I personally appeared before the proper authorities. I voluntarily submitted my affidavit to the ICI. Bakit sa Senate hindi ka nagpunta? Di ba? Talaga nagsasabi ka ng totoo, dapat nagpunta ka sa Senate. Kasi takot ka, you know why? Dahil nando si Marcoleta. Di ba? Dahil kay Marcoleta, talagang madadali ka ng mga question. Talagang madadali ka sa mga gusto niya malaman. At malalaman ng Pilipino, dahil alam naman natin na public records yan, kung ano yung kawalang yang ginawa mo, tama. Kaya hindi ka nagpunta ng Senate. Pati yung pamangkin mong addict din, si Sandro Marcos, yung anak ni Bangag, na merong mansyon daw sa Thailand. Dahil doon sa pera ng bayan. Diba? Sa mga malay-maleta, bumili raw ng mansyon, ginamit daw ang pangalan ng kanyang alalay para hindi lata. Pero kay Sandro daw yun. At panay daw at tirahan doon ng mga droga. Di ba? Yun ang mga sumasabi ngayon, yun ang mga lumalabas ngayon. Kaya mahirap pagkatiwalaan itong mga parts, itong pamilyang ito. Marcos, Romualdez, Araneta, mga demonyo yung mga yan. Yan ang nagpapahirap sa bayan. Di ba? I provided the information and documents asked of me. Yep. I did not hide, I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head on within the proper channel because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the ombudsman may be contemplating against me. And because I have nothing to hide, I am today authorizing the immediate public release of the affidavit I submitted, together with all supporting information so that the Filipino people can judge for themselves who has been transparent and who is simply being politically targeted. Now let us address the most absurd accusation of all. You are I am thief. supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part. Yeah, dalawa kayo magpinsan. Kayo mga magnanakaw sa Pilipinas. Alam na naman yan eh. Yun nga lang, syempre, sabi nila, wala naman kayong katibayan. Meron na, proven na eh. Di ba? Napakasimple lang naman. No? Kung talagang hindi magnanakaw itong Speaker of the House dati, ay hindi mangyayari po yung ganyan. Kahit pa sabihin mo na ang presidente ang huling pipirma, kung matino kang Speaker of the House, doon pa lang, hindi na makakalusot yan. Ano yan? Ba't yung ginagawa yan? No? Palitan yan bago natin sabihin sa executive. Yung GAA. Di ba? Yung mga NEP. No? Syempre, magkakasabot kayo, mga hayop kayo, hanggang sa presidente, yan si Bangag, ay talagang doon pa lang, planado na. Kay Chanco na nga lang, nadulas na eh. Di ba? Sinabihan nila ni Bangag itong dalawang to, si Saldico at si Romualdez, na hindi pa ba kayo makontento sa mga nakukuha nyo? So, ibig sabihin, totoo. Si Chanco na yun, Toby Chanco na yun. Huwag mong sabihin hindi totoo yun, di-demanda nyo si Chanco kung hindi totoo. Di ba? So, nandyan eh. Mga parts, nandyan yung ebidensya eh. Kung sino-sino na nga nagsasabi na malalapit sa kanila eh. Pero syempre, in denial pa rin yung iba. Lalo na yung mga buhaya sa Kongreso. Si Sara Duterte pa rin ang kanilang focus. No? Alam mo kung matino ang mga Congress, hindi magkakaganyan. Baliktad yan, hindi ganyan. Of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone.
and certainly not by the Speaker of the House. I want to make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. The agencies and departments prepare their proposals. The executive consolidates them into the National Expenditure Program, and that program is then submitted to Congress. From there, the House deliberates, but the House is not one person, and it is certainly not the Speaker alone. It is a collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice chairs, and institutional processes. In fact, there are around 85 committees, each with its own jurisdiction. Naniniwala kayo sa taong ito. Di ba? Marami raw mga vice chairman, marami raw department. O totoo naman yung matagal na eh. Di ba? Noong pa man, ganyan na. Pero ikaw ang Speaker of the House before at ikaw ang naglagay kay Saldico para sa Committee of Appropriation. O, kung talagang honest kang tao, bakit si Saldi nilagay mo? So naglalagay ka ng tao dyan. Yun nga mali mga parts sa Congress eh. Di ba? Dapat siya pinagbobotohan din sana eh. Pero wala tayong magagawa. That's the law in the Philippines. Ang pangit. Di ba? Leadership and members. No speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches or government agencies. And in the Appropriations Committee itself, there are already more than 100 members, with many vice chairs, and Representative Toby Tiangco, who has been very vocal and upfront on this issue over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. So I have to ask, if there were real concerns about irregularities in the budget process, why were these not formally raised during the deliberations, or even during the plenary? The budget deliberation does not stop in the House. The Senate also conducts its own deliberations, reviews its own version, and plays its own role in shaping the final budget, and it is not a bystander. It is an active constitutional participant in this process. After that, the House and the Senate reconcile their versions in the bicameral conference committee. Only then is the final bill transmitted to the President for approval or veto. So let us be honest about what becomes law. The national budget is not the act of one person or one chamber. It is a product of a constitutional chain involving the executive, the House, and the Senate. Huwag na natin ituloy at puro kasinungalingan naman ang ginagawa ni Tamba. And lahat ng sinabi niya sa binabasa niya ngayon, no, hindi naman nagsasalita yan ng totoo, ay tungkol lang sa step by step kung paano nila ginagawa ang budget. Pero hindi niya sinasabi na kaya nilang i-manipulate yan. Come on, guys. Hindi naman tanga ang Pilipino. Yung mga tao walang hilig sa politika, walang hilig sa mga about these policies. Yun, maloloko nila. Pero yung sinasabi niya ni Tamba ngayon na step by step, sino naman tanga, nag-waste lang siya ng time. At saka kung talagang hindi ka talaga nagnakaw, o hindi talaga isa ka, actually, hindi naman ikaw ang mastermind. Isa ka sa mastermind. Hindi ka na dapat nagbabasa. Dapat nagsasalita ka na based on your own, no, sa iyong isip. Di ba? Para at least malaman mo makatotohanan. Pero may magsasabi, bakit sasabi ko nagbabasa? Because na andun yung mga listahan ng kanyang in-expose. Ito naman kasi kay Tamba, di ba? Sarili niya to, parang sinasabi niya lang, hindi ako part of the nakawan. Hindi ako mastermind. Diba? Pero wala nga sa salita niya dito sa explanation niya, booking na. Kasi pala, doon sa salitang hindi ako ang babaksak mag-isa, ibig sabihin, involved din siya. Diba? You have to read between the lines. Diba? Hindi ako babaksak mag-isa. Diba? Instead of saying, hindi naman ako papayag na ibaksak nila dahil hindi naman totoo yun. Wala silang proof. Pero meron na nga, yung 18 military, si Gutesa. At hindi lang yun, marami pang iba. Pati namatay na si Cabral, yung mga pinakikita nila Viste. Pati si Kiko Barsagon, ang dami ng ebidensya, pero ayaw pa rin ng Pilipino na kumilos. Ayaw pa rin ng mga AFP na kumilos na nagnanakaw na harapan sa pagbumuka nyo, mga Pilipino at sa mga AFP, kung paano kayo nakawan. Parang lumalabas, nakatingin lang yung Pilipino, yung AFP, habang ninanakaw yung mga pera ng bayan na sa inyo, pinaghirapan nyo. Hindi naman ninakaw ng mga Pilipino yan eh. Tax yan eh, di ba? Pinaghirapan nyo yan, pumapasok kayo ng 8 hours, minsan 12, baka 16 hours pa. Minsan pa nga, baka hindi na kayo nababayaran ng overtime kahit alam nilang sobra na kayo sa oras. That's what happened in the Philippines, and I know that. I used to work in a company like that, sa Pilipinas. Di ba? Baka mamaya, pinagtatrabaho kayo ng sobra-sobra, kulang ang bayad. Pero you still pay taxes. Yun ang pagod na ibinibigay sa gobyerno na ninanakaw ng mga ito. Simple lang. Kitang-kita naman talaga ang nakawan sa gobyernong Pilipinas kung saan dahil kay bangag. No? Kaya ang akin lang dito mga parts ay ito talaga ang napakamagandang. Silang dalawa, hindi pa kasama niya yung asawa, hindi pa kasama niya yung mga constituents niya sa Malacanang at sa Congress, marami ang magnanakaw. Yan ang nagpapahirap sa inyo. Itong dalawang hayop na to ang nagpapahirap sa Pilipinas. Siyempre, ang NPA kasama na rin dyan. Ano ba naman yung mga NPA? Bayad din naman yun. Bigyan mo lang ng pera yun, edi titirahin ka na rin. Iyan ang ginagawa ngayon dito sa Pilipinas. Akala natin itong 20th Congress, baka magbago kahit papaano. Wala rin. Hanggat nakaupo ang bangag na to, walang mangyayari sa Pilipinas. Maniwala kayo. Di ba? Ang aking perspective dito, mga parts, kung ano man ang pinagsasabi nila, kanino kayo maniniwala? I don't believe this guy, Tamba. I don't believe bangag. Si Saldico, nagnakaw din. Aminin na natin yan. But I think I believe him more than bangag and Tambaloslos. Wala na po. At yung 18 military, si Gutesa, mas naniniwala ako sa kanila. Dahil naandun sila nung inaabot nila ang pera.
Di ba? Kita mo yung nangyayari sa mga yun. Ano na mapapala nila ngayon? Hindi pa nga natin alam kung yung mga 18 military na retired, kung iniipit na ang kanilang pensyon. Hindi natin alam. Wala namang sinasabi. But who knows? Pwede lang gawin yun. Eh, kung yung mga baluktot nga, nagagawa nilang straight eh. Tanungin nyo si Tulfo, di ba? Kaya nilang i-bend the law. Kaya mga parts, ang atin lang dito, ay sana magising na tayo mga Pilipino. Wala na. Lokohan na to eh. Ika nga parang harapang ginagago na kayo. Tayo, lahat. Na itong mga Pilipino to utu-utu. Bigyan mo lang ng ayuda, okay na. Papayag ba tayo ganun everyday, forever? Instead na sabihan mo yung mga politiko na, hoy, gumawa ka naman ng paraan, magkaroon kami ng hanap buhay para hindi na kami umaasa sa'yo. Di ba mas maganda ho yun? Okay? Already, at bago tayo magpatuloy, ay gusto ko lang yung sinasabi ni Sara Duterte again. No? Ito sana ang gawin ng ating mga Pilipino. You may try to destroy me. You can skin me alive, burn me, and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbound. Yun. Dapat tayo mga Pilipino ganun. No? Pero, how many are they? Ilan-ilan lang mga Pilipino ang nagiging katulad nito. Di ba? Mahirap. Kaya sana po mga parts, mag-isip naman tayo. Huwag na nating idaa sa biro na. Kawawa Pilipinas, maniwala kayo. Dito sa US talaga you can tell the Philippines are really parang ang baba. No? Yung mga pride at saka yung being proud of Filipino before, unti-unti na nawawala dahil ho sa ginawa ng unang pamilya ng mga bangag. Ang Pilipinas, ang presidente, wala. Ang tingin nila sa sa presidente ng Pilipinas, sa iba't ibang bansa, alam nilang adik ang Pangulo. Nakakahiya. Di ba? Sayang na nga lang at naputol tuloy yung mga gustong gawin ni Tatay Digong, no? Biglang nawala. After like 5 years and a half or what, no? Hindi naman talaga diretso 6 years yan eh. Di ba? Nawala na. Ang mga kriminal daw ngayon sa Pilipinas, andyan na. Ang mga adik, syempre, nandyan na. Eh, presidente, adik eh. Oh, yung mga ordinary Pilipino pa kaya para sa kanila. Ba, magdodroga na ako eh. Yung presidente namin na leader namin, adik eh. Di ba? Kaya ang aking lang mga parts, dasal na lang at sana magkaisip pa mga Pilipino na this is it, tama na. Maghihintay pa ba tayo ng 2 years? Tama naman sinabi ni Vice President Sara eh. What if wala nang eleksyon? Eh kawawa kayo mga Pilipino. Diba? Eh kami mga nandito sa ibang bansa, hindi ko naman sasabi okay lang, pero ligtas kami. Eh pero paano naman kayo? Hirap na nga kayo, masyado pa kayo mahihirapan. Ano gusto nyo? Umasa na lang sa mga padala. Umasa na lang sa ayuda. Ang ayuda, forever ba yan? Ang ayuda, every quincenas ba yan? Ang ayuda, kaya ba talaga bumuhay ng Pilipino, ng isang pamilya? Eh, pang ano lang yan, band-aid lang yan. Kaya ang ginagawa ngayon ni Bangag, namimigay ng ayuda. Wala siya kasing plano eh. Wala siyang improvement, wala siya talagang goal para ang Pilipinas ay umangat. Okay? Already, hanggang dito lang at sana po ay nagets nyo ang aking sinabi. Katulad nga ng ating Vice President, which is my President. Mahalin po natin Pilipinas, ingatan po natin iyan, at sana po ibalik natin ang dangal ng Pilipinas. Salamat po, God bless, and syukran.